Naglakat kami ng 2 oras mahigit para mapuntahan ang isang sityo na kung tawagin ay sityo Pigalungan. Daraan kami ng ilog dahil ito lamang ang natatanging daanan para marating ang lugar nila. Mahirap ang pagtawid sa ilog lalo na kung may baha. Ito ang unang pagkakataon na mararating namin ang kanilang lugar. Mga kababayan, at nandito kami ngayon sa Bukidnon, pero may pupuntahan po kaming sitio na kung tawagin ay Alungan. Pigalungan. Kita niyo itong dadaanan namin na sapa. Diyan po kami dadaan pa ganun. Doon sa bundok po na yun. At welcome back sa kay Madam Yula at kay Peter Paul. Hindi po namin kasama si Edito ngayon. Si Kuya Eli po yung naghahawak ng camera. Let's go. Ilang oras na maglakad? 30 minutes. And 1 hour. Ilog na. Pagpauwi. Sa ilog po kami dadaan. Pag ganun. Naka-shoes naman po ako. Babasa na naman. Wala kasi kami ibang choice mga kababayan. Wala kasing ibang daan kundi dito lang. Sige kuya, una ka. Walang ibang dadaanan kundi ang pagtawid sa ilog. Kaya ang mga residenteng nakatira dito ay mano-manong binubuhat ang mga materyales na kailangan nila sa paggawa ng bahay. Yung sityo daw nila, sityo nyo na to, pinakakaraan sa tanan? Pinakalumang sityo dito sa Malamba.
Tumawid kami sa mga ilog. Mabuti na lamang at walang ulan ngayon, kaya mababa pa ang ilog. Pero kapag malakas ang tubig, hindi ito pwedeng madaanan. Malalim lang din doon, parehas lang. Kasi sa kabayo. Malakas ang current. Nakoy, mas lalo mani? Hindi ha. Oh my God! Susus ko lalim pa pala. Yung mga tao po doon na nakatira sa sitio na yun, mano-mano nilang dinadala yung materyales. Katulad na ang mga bakal para makagawa sila doon ng bahay. Mano-mano kasi wala pong ibang way. Pero alam niyo po itong lugar na ito, akala ko Bukidnon pa, pero sako pa rin po siya na Davao City. Kasi yung kabundukan dyan ay Davao City pa pala yun. The other side, yun po yung Bukidnon. Ay! Oh, dahan-dahan po. Nakakadalwa ka na. Kahapon ka pa. Kahapon din. Madam, ingat madam. So, ito, mayroong sitio Kabangsita. Sabang. Sitio Sabangsita. Ito po ay Davao River na daw. Ang layo, grabe. Pero, isang kasama pa siya sa mga sitio sa Tapak. So, ibig sabihin, Barangay Tapak. Sakop. Sityo niya. Tayo. Ito yung pinakamalayong sityo ng Tapak daw. So, paano pag pupunta yung dato, dito pupunta ng Barangay Tapak? Ikot siya. Ganito po sila yung dinadanas ng mga taga dito, yung kanilang mga materyales, mano-mano nilang bubuhatan papunta sa kanilang sitio. Itong sitio na to, dito rin sila sa ilog dumaraan. Walang school. Kawawa yung mga bata na nag-aaral. So ngayon lang din pagkakataon na ito na mararating po namin yung sitio na ito. Yung sitio Tapak na sinasabi, dito po nakatira sila Mia. Barangay Tapak, sila Mia, sila Erna, si Neri. Yan, so kasama pa nila itong sitio na ito. Ang layo na po. Nabasa ka na.
business ko po. O permero ada, pasud kag barangay mismo. Center padong kag Bimwa. So ato nang Bimwa. Pagkatapos naming maglakad doon sa ilog, ayun, nasa baba lang naman yung ilog. At binaybay naman namin na yung gilid. So dito naman kami dumaan at nagpahinga yung mga kasama namin sa paglalakad. Nakasabay namin kasi sila yung mga residente na nakatira doon na may mga dalang materyales na mano-mano nilang dinadala at binubuhat para madala dun sa sitio dahil gagawa daw sila ng parang center ng tribo doon sa kanila. So pahinga po muna kami ng ilang minuto sandali. Meron pa pong mga nakatira doon sa kabilang sitio. Tapos ang tinatawiran po nila dito ay meron naman po ditong hanging bridge. So dyan po rin kami dadaan para makatawid tayo dito. Alungan. Ayan. Sige po, akat tayo doon sa taas para makatawid tayo. Sige. So yan, tatawid po tayo dito sa tulay na kanilang tinatawiran po dito. Nakakatakot. Yan, nandito na po tayo sa Sitio Pigalungan. Malamba. Barangay Malamba. At sa mahigit 2 oras namin paglalakad ay narating din namin ang Sitio Pigalungan. Sinalubong kami rito ng mga dato at pinatuloy sa kanilang tahanan at pinaghanda ng aming pananghalian. So yan, nakarating na kami dito at kakain daw po muna kami. Pagkain namin ay dinurado. Ito yung bigas na tinatanim ng mga katutubo sa bundok. Bango? Bango ng bigas? Oh? Dinurado po, ata rice. Napaka-espesyal ng bigas na aming kakainin sa aming pananghalian.
Ito yung dinurado na tanim ng mga katutubo sa bundok. Pinayo sa lusong, ginawang bigas at isinaing. Yung dinurado na. Ayan, dinurado. Ata rice. Ang aming pagkain. Ayan. Makikikain po muna kami dito at gutom na. So, sardinas na lang muna aming ulam. Bago po kami mag-suroy-suroy dito. Napahinga lang po kami sandali. Okay. Kain po tayo. Mayroon na ditong paaralan mula grade 1 hanggang grade 10. Kaya hindi na nahihirapan ng mga estudyante na tumawid pa ng ilog para makapasok ng paaralan sa ibang lugar. Nakilala namin dito ang isang guro ng daycare na si Teacher Delia. Ito ang kanilang school. At problema niya, ang butas-butas ng bubong ng kanilang paaralan. Chair. Hello, ma'am. Hello, sir. Good morning. So ito po yung school ng mga daycare. Pwede kaming pumasok? Pwede po. Sige, pasok tayo. Ay, hindi siya gumagana, no? Oo, kumbaga nadaot na daw. Sige, pasensya na kayo sa akin paa. Dahil kami po ay naglakad sa kuan. Oh. Okay. So, yung mga bubong, siguro yung mga bubong na ginamit niyo po dito ay segunda mano. That's why mayroong mga butas-butas na hindi tumama dun sa pinagpakuan. So, yan po ay tumutulo. Yes, sir. Okay. Sige. Ano po pangalan mo, ma'am? Delia po, sir. Delia. 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 So, ikaw nagtuturo dito? Yes, sir. Ilan na estudyante mo? 38 po, sir. Ang dami. So, lahat ng 38 pag nag-graduate, diretso naman dito sa elementary. Yes, sir. Nakakatuwa kasi meron silang elementary. Bagaman napakahirap nung daan, nakita nyo yung dinaan natin sa kanila, ay meron silang school dito. So, ilang taon na ang sityo nyo? Siguro mag-39 na po, sir. 39. Okay. So, city paid ka ba? Yes, sir. City paid po, sir. Okay. Nakatapos ka? Ano yung... Hindi lang po, sir. Mag-graduate lang. Training. Yes, po, sir. Okay. So, ikaw yung nagtuturo talaga. Yes, sir. Kamusta naman dito? Kamusta ang mga estudyante? May mga upuan ba? Mayroon po, sir, pero hindi lang kasya nila, sir. So, itong inuupuan ko na to, Yes, sir. ito lang. Opo, sir. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 po, sir, man dito. O, 10. So, meron kang 30. Yes, sir. So, paano sila? Upo na lang dito? Umupo na lang sila doon sa sir. Ah, okay. So, kailangan nila may upuan. Opo, sir. Okay. Bakit hindi na po provide yung upuan ng mga estudyante? Kasi po, sir, ang hirap po talaga yung mga nila, sir, mga parent po. Walang magawa. Walang kahit yung mga pagkain nila, hindi nila Hindi ma-provide. Opo, sir. Okay. Buti meron kang... Nasaan ang blackboard mo? Ito po, sir. Hindi ito. naman kami dito lang po ako dito na. Oo po, sir. Okay. So, ikaw lahat naghimo nito. Po, sir. Ano pa yung mga kailangan ng mga estudyante mo? Yung mga nila, sir, mga papel, lapis, lahat ng gamit lang pang school, sir. Wala po sila. Yun ang Mga wala. Crayola, Okay. lahat po, sir.
Okay. Tapos pag umuulan, tuloy rin ang klase Opo, mo? sir. Tumutulo? Opo. Okay, ano yung hiling mo, ma'am, dyan? Nasabi mo sa amin kanina. Ang gusto ko po, sir, mayroon po mag-sponsor sa akin dahil po sir, yung mga ano ko, sir, hindi na po. Mayroon ng ano po, sir, mga butas, SIM. Oo. Yung mga ano ko po, sir, yung dingding sa ano. Itong kinatatayo ng itong element, kinder, sino nag-donate nito? Mga dato po, sir. So dito. naghimo lang mga dato para may ganito. Oo. Okay, so problema nyo yon mga ganyan. Yun po, sir. Kasi pagka naulan. Mm-mm. Okay. So, ikaw ay matagal lang nagtuturo dito? Opo, sir, ano po, mga 10 years na po, sir. 10 years na. Po, sir. Tagal na sa pagtatyaga mo. Ang dami mo ng mga batang nababago ang buhay pa unti-unti, no? Opo, sir. Sa tagal-tagal mo dito, gaano mo kamahal yung profesyon na pinili mo? Mahal ko po, sobra po, sir. So, ang buhay ko po, sir. Kasi po, ang mga batang dito sa akin, nandoon na po sa DepEd. Okay, mula galing barangay, sir. kasi city paid, napunta na ng DepEd. Sir. Okay, yung mga bata, gaano mo kamahal? Mahal ko po sila. Ganun po sa aking anak, sir. Yung mga bata po, sir. Okay. So, dahil nakakaranas ka ng experience na ganito, may mga trial sa pagtuturo, mga gamit, siguro ultimo chok, sa sweldo mo pa rin ang gagaling. Yes po, sir. Tapos pagkain sa mga bata, ano yung nararamdaman mo para sa kanila? Naawa po ko sa kanila, sir. Dahil po sa kanilang, ano po, sir, sa kanilang kahirapan po, sir. Ganyan po talaga ang aking nararamdaman sa mga estudyante po, sir, sa mga bata. Dahil hirap po sila, sir. Okay. Naranasan mo rin ba yan ng bata ka? Yes, sir. Dito ka rin lumaki? Hindi po, sir. Saan ka? Sa ano po, sir, sa Talaingod po ako, sir. Talaingod ka. Salamat sa pagtsatsaga. Opo, sir. Kasi kung hindi dahil sa kanya, walang estudyante na mag-grade 1 Opo, hanggang sir. mag-grade 10 dito sa sityo nila. Kung wala si ma'am, no? O bilang, kumbaga isang, ano na lang yun, tawag dyan, gift, no? Opo, sir. Isang gift sa'yo. So, kailangan mo ng mga books. Opo, sir. Okay. Parang mga bata kasi walang... Ano bang mga books mo dito? Ay, wala kang books. Walang mga books po, mga story po, sir. Ako, ginawa ko po, sir. Nag-story ka? Yes po. Gumagawa ka lang ng... Opo, sir. Dito. Alam mo, ang dami nating mga toys, no? Toys. Na dumarating. Kung pwede natin silang mabigyan. Ano ito? Lata po, sir. Para saan? Para sa mga laruan sa mga bata. Ganyan ang ginagawa ko para Ito lang mayroon laruan silang nila. laruan. Opo, sir. Diyos ko po. So, ang dami nating na ipamigay na laruan. Hindi natin alam na mayroon palang ganito na kinder. Daycare, sir. Daycare, sorry. Ano ito? Yung Laruan kahoy, sir. Yun po, laruan po nila, sir. Paano nila nilalaro? Ano po nila, sir. Ganyan po nila, sir. Tapos? Ganyan. Madami po, sir. Pero kumbaga parang Kasi yan nagiging opo, sir. ano nila. Tapos ito, mga ano po, sir. ano para saan siya? Ganyan po nila, sir. Gawa mo lang. Opo, Gawa sir. lang niya. Ito namang mga, ito para saan naman? Itong mga bao. Ano po nila, sir. Kung mayroon po kaming Pagkain. Hindi po, sir. Maglaro po kami, sir. Kumbaga, ito malaki, ito maliit. Ano po sila? Kung palaki Opo, na. sir. Oo. Small. Oo. Yes, big. Oo. Ay, may ipis. Sorry po. Kung ano baga, gawing malaki, maliit, Opo, sir. para sa mga bata. Ano naman po, ma'am? Mga papel po, sir. Tinan nyo, wala man lang silang books, Reused paper, reused papel. Merry Christmas. Pasko na dito sa kanila. Buti po may nilolyum. Pinagtulong-tulungan na lang. Opo, sir. Okay. Sige. Grabe, no? Kawawa naman sila. So, sige,
yung mga nagpapadala ng laruan sa package, dito natin dadalhin na. Ililista na natin na para sa kanila, no? Yung giipon lang ulit kami ng maraming package, doon na namin dadalhin para po dito sa sitio nila. Ang galing mo, ate, ha? Okay, sige. Meron naman tayong sponsor, si Tita Flora Boyle, magpapadala yan ng mga books. So, mapili ka namin na mabibigyan ng mga books. Ano? Opo, sir. So, basig bahala ng mga dato magawa ng paglalagyan. So, isa ka sa mapipili namin na mabibigyan. Ano po? Opo, sir. Ng mga books. Thank you po, sir. Okay? Chalk. Kailangan mo ng chalk? Opo, sir. Sige, sasagutin na namin ng chalk. Ano pang kailangan? Yung yero, sige, sasagutin na natin ng yero kung ilan yan. Opo, sir. Para mapalitan ng bubong. Ano? Opo. Okay? At meron tayong mga viewers na nanonood ng mga sponsor natin. Pwede po kayo magpadala ng mga books, crayons. Yan, message nyo lang po kami sa aming page. Ano po? Or mga biscuit for kids. Yan, para at least may pang-recess yung mga bata. Para masipagin yung mga bata sa kanilang pag-aaral. Pasalamat dahil merong isang matyagang guro na nagtuturo po para sa kanila, para po dito sa kanilang sitio. Congrats! Thank you po, sir. Okay. Thank you so much po. At sa aming pag-iikot sa kanilang lugar, ay mayroon kaming nakitang isang matandang lalaki na 100 taon na raw ang kanyang edad. Nakatira ito sa sira-sira niyang bahay. At mayroon pa kaming nakita na kayamanan niya Oh, mayroon pa po siya dito. na matagal niyang itinago. Mananganan og sinabulan sir. So ayun mga kabayan, ito po yung aming 30 watts na solar light, no? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. So 30 watts lang siya. Ito po. Ayan. So sa 30 watts, kasama na po yung kanyang panel. Ito po. Yung kanyang maliit na panel. And then, mayroon po siyang remote. Yan, yung remote po niya ay yung may on and off. Nababago po yung brightness, tsaka contrast. And then auto, ibig sabihin po ng auto, automatic siya. Pag pinindot natin, automatic po siyang iilaw kapag kagabi. Okay? Tapos pwede nyo po siyang iset ng 3 hours, 5 hours, at saka 8 hours. Okay, so paano po ba siya ikabit? Yan, kung paano po siya ikabit, pag jojoinin lang natin itong cable niya o yung cord niya dito. Okay? Then, ilalak po natin. So, pag kinabit natin yan, makikita natin sa araw, kapag siya po ay nagcha-charge, nagbiblink po dito. And then, yung cable wire niya po, ang haba po nito ay 3 meters. Ayan, 3 meters. Okay, so ganito po yan. Pag nakabit na natin yan, so pwede na natin itong ibilad sa araw. Ito yung ibibilad natin sa araw. So ang gamit lamang po nito ay for only 30 watts. Hindi nyo po siya pwedeng gamitan ng appliances para lamang po ito sa ilaw. Okay, ito po yung remote. Pag binuksan po natin yan, pindutin natin yung on, iilaw siya. So ipapakita po namin sa inyo ngayon kung gaano siya kaliwanag kapag gabi na. Okay, pag nag-order po kayo nito, may free po kayo kasamang ganito, yung ating mini flashlight. Ito po yung free niya, naka-promo lang po ito ngayon. Ayan. So ito po yung kasama niyang free na mini flashlight. Ayan. So, meron din siyang ganyan, nagbiblink-blink at meron siyang body. Okay, ang presyo po natin ito ay for only 2,200 pesos. Free shipping na po siya nationwide. Natin. So, papakita ko ngayon kung gaano kaliwanag itong 30 watts. So, ito yung remote. Ayan, buksan natin. Ayan. Ganyan po siya kaliwanag. For only 2,200, free shipping na po siya nationwide. At may kasama pa siyang flashlight. Ayan, oh. Ito po yung free na kasama. Maliwanag din siya. May body pa siya. Body, ilaw. Yan.